The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was passing through a field of grain on the Sabbath, his disciples began to make a path while picking the heads of a grain. At this, the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He said to them, "Have you never read what David did when he was in need and he and his companions were hungry? How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priest could lawfully eat, and shared it with his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That is why the Son of Man is Lord even of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ano ba talaga ang bawal? Sa ating ebanghelyo, habang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakad, nagutom sila. At nadaanan nila yung taniman ng trigo. Kaya pagdaan nila doon, namitas sila, kinukot at kinain na parang mani. Sabi ng mga Pariseo, bawal yan. Kasi ngayon araw ng Sabat. Bawal magtrabaho. Nang pinitas nyo yung bunga ng trigo, ay nag-ani kayo. Nang kinukot na yon, you prepared a meal. Bawal yan. Kaya si Jesus, sumagot ng malinaw. Ang bawal ay ang gumawa ng masama at mali. Kailanman, hindi bawal ang gumawa ng mabuti. Naalala ninyo, kabataan natin, tinuro sa atin ng katisismo natin, Sunday is a day of rest. No servile works. Walang dapat mabibigat na trabaho. Pero, dahil sinabi yan, bawal ba magluto mga kusinero? Wala tayong kakainin yan. Bawal ba magmaneho yung mga tsuper? Hindi tayo makarating sa patutunguhan natin. Bawal ba magtinda yung mga tindero at tindera? Wala tayong mabibili niyan. Bawal magtrabaho yung mga pulis? Maging magulo yung mga lansangan natin at walang mga alaga ng kaayusan at kapayapaan. Bawal ba sa isang ina ang mag-alaga at magpakain sa kanyang may sakit na anak? Kasi sinabi ni Jesus, ang bawal ay ang gumawa ng masama. Hindi bawal ang gumawa ng mabuti. It is always the right time to do what is right. And there is never a right time to do what is wrong. It is always the right time to do what is right. Ang paggawa ng mabuti ay walang kinikilalang oras, araw, panahon, o lugar. Halimbawa lang halimbawa. Habang nagmimisa ako, dapat kikinig kayo, tahimik kayo, behave kayo. Sa tabi nyo, may biglang natumba at naging isay. Pabayaan nyo lang ba? Huwag nyo sabihin, magagalit si Father, magagalit ang Diyos kasi nagmimisa tayo. Hindi. Pagkakataon upang tumulong right there, then and now. Walang kinikilalang oras, panahon, lugar o tao ang paggawa ng mabuti. It is always the right time to do what is right. Kaso nga lang, kuminsan tayo gumagawa ng mabuti. Tumutulong tayo, nagbibigay tayo, nag-alaga tayo. Pero kuminsan, tumutulong ka na, ikaw pa yung gagawan ng kwento, ibahin yung kwento. Gumagawa ka na ng mabuti, ikaw pang minamasama.
Katuloy, minsan sabi na, ayoko na. Ayoko nang tumulong, ayoko nang gumawa ng mabuti. Eh ikaw mismo, nagbawal sa sarili mo na gumawa ng mabuti. Hindi. Ang bawal lamang ay ang gumawa ng masama. Kaya malinaw na paalaala sa atin ng ating Panginoon. It is always the right time to do what is right. And there is never the right time to do what is wrong.